Hello, minasang! Akala ko nga mahal ang bilihin dito sa drugstore. Yun pala mura ang mga tinda dito. Etong si Miyuki nga at saka si Kuya nagyaya nga na bumalik daw kami sa park. Habang gumagayak nga ako, itong si Kuya kinakausap yung mga isda namin. Nakaka-relax talaga kapag may aquarium ka sa bahay. Eto nga't pababa na kami at magka-holding hands pa nga itong dalawang magkapatid. Natutuwa talaga ako tingnan kapag ganyan sila ka-sweet sa isa't isa. Ang ganda nga dito sa bago na lipatan namin dahil parang nga kami nasa sentro. Eto nga't malapit lang nga din kami dito sa salon. Diyos ko, kailan kaya makakapagpasalon? May malapit na bake shop nga din pala dito kaya sobrang lapit lang talaga sa mga bilihan. Sabi ko nga dito sa dalawa mamimili muna kami ng mga kulang namin sa bahay. Ayan nga't malapit lang din kami sa Family Mart at saka dito sa pagupitan ng mga panlalaki. Kinagandahan nga lang din ang lapit namin dito sa drugstore. Kaya kapag may mga kulang kaming groceries dito na lang nga kami namimili dahil sobrang lapit lang. Ayan nga't naglakad lang nga kami ng kaunti nandito na rin kami agad. Nakalimutan ko nga rin kumuha ng basket dyan at agad-agad pumasok na kami kaya itong si Kuya inutusan kong bumalik. Dadala na rin nga ako lagi ng eco bag kasi dito po sa Japan halos hindi na sila masyadong gumagamit ng plastic at puro eco bag na. Ayan nga't excited na naman yung dalawa dahil mamimili na naman sila ng mga pagkain nila. Una ko nga kinuha itong Ritz na parang fita sa atin dahil favorite ko talaga yan. Muha na nga rin ako ng mga biskwit nitong dalawa dahil hindi na nga nila halos alam kung anong bibilihin nila sa sobrang dami. Ayan nga, tama ako dahil puro candy na naman nga ang mga kinukuha. Hanggat maaari kasi po sila talaga yung pinapapili ko ng gusto nila kaya lang minsan napapansin ko puro candy yung mga kinukuha kaya talagang ako na kumukuha ng mga biskwit nila. Ayan nga si Kuya may paawa, tingin pa nga kung papayag ako niyang kinuha niya. Hindi ko nga sa kanila wag masyadong bumili ng mga gamis at saka mga jelly dahil hindi naman nakakabusog. Tingnan nyo nga tong si Miyuki. Chocolate na naman nga yung hinahanap. Ito talaga sa dalawa itong si Miyuki ang matakaw sa chocolate. Tingnan nyo nga po't magtatanong pa yan kung ilan daw yung bibilihin niya. Sabi ko nga isa lang kasi hindi niya talaga yan titigilan kapag nakauwi na kami sa bahay. Napansin ko nga dito sa drugstore na binilhan namin napakamura pala ng bilihin dito at hindi nagkakalayo sa Donkey. Mura yung mga gatas at saka mga tinapay. Kaya ayan, nakailang ikot pa lang nga kami. Ang dami na nitong nakalagay sa basket ko kaya nagbayad na kami. Nung una nga natatakot talaga akong bumili sa mga drugstore dahil akala ko nga mahal yung mga bilihin nila na ganito. Yun pala mga mura din. Kaya nga binalita ko agad kay RM na mura lang pala yung mga bilihin dito kaya sabi ko dito na lang kami mamimili kapag may mga kulang na sa bahay. Inuwi lang nga namin yung pinamili namin tapos kumuha na kami nitong laruan ni Miyuki at saka tubig nilang dalawa. Iba na naman nga ang ngiti nitong dalawa dahil makakapaglaro na naman nga sila kahit silang dalawa na naman dito sa park na pinuntahan namin. Nanyo nga po't kahit isang bata wala talaga naglalaro. Kaya as usual solong-solo na naman nila tong koe na to. Sa sobrang init nga dito sa Japan halos 5 PM na kami lumalabas ng bahay. Di talaga kaya kapag mga 3 PM at saka 4 PM dahil sobrang init pa rin talaga at saka walang kahangin-hangin. Ayan nga't itong mga bato na naman nga tong nilaro ni Kuya dahil libang na libang nga siya dyan. Maya nga lang biglang nauhaw at itong si Miyuki nga natatawa nga ako sa mga pinagagagawa niya. Itong si Miyuki nonchalant talaga yan pero pag sinapian niya ng OA napaka-OA talaga yung bata na yan at napakakulit. Mahiyain yan masyado kapag may ibang tao pero pag kami lang yan grabe ang kulit niyan. Etong si Kuya nga nung nakaraan napanood yung video niya at inulit pa nga yung paglalambitin dyan. At nung nakaraan nga po naglambitin siya dyan kompleto pa ang ngipin. Ngayon nga po kulang na ng isa. Maya-maya nga lang din umuwi na rin kami dahil napansin ko nga na nagtatagiti na at buti na nga lang din nagdala talaga ako ng payong. Uuwi nga kami itong dalawa talagang dito agad ang diretso sa hugasan dahil sanay na nga po sila na maghuhugas agad sila ng kamay kapag galing kami sa labas. Pag uwi nga namin inihaw ko na agad tong uulamin ni RM dahil nga binabad ko na rin yan at minarinate ko na yan ng overnight. Mas masarap talaga na overnight yung baba dahil mas dikit na dikit yung lasa niya sa manok. Ito nga yung naisip kong gawin dahil bukod sa madali siyang i-prepare masarap talaga tong ulamin at sigurado mapaparami na naman ang kain ng isa. Bye bye.